Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Sibak sa pwestong 62 Chief of Police sa Western Visayas matapos mabigong maabot ang kota sa kampanya kontra iligal na droga. Sa record ng Police Regional Office 6, 22 sa mga natanggal ay mula Iloilo, 14 sa Aklan, 13 sa Antique, 10 sa Capiz at 3 sa Guimaras. Base raw sa kota, dapat magsagawa ng 3 anti-illegal drugs operations ang town o city police station mula Hulyo hanggang Agosto. Pero nabigo mga ito. Ayon pa kay 6 PRO or kay PRO 6 spokesperson, Police Senior Superintendent Gilbert Guerrero, muli silang magkakaroon ng assessment sa kanilang hanay pagkatapos ng 2 buwan at asahan na raw na muling magkakaroon ng sibakan para hindi pa rin nakakapag-perform ang mga hepe ng pulisya sa Western Visayas. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin ang spokesperson ng Police Regional Office 6 na si Police Superintendent Gilbert Guerrero. Magandang tanghali po, sir. Sir, sa Tertul po, magandang tanghali po at maraming salamat po sa pagpag-unayan dito sa Police Regional Office 6. Okay, so ito pong mga nasibak ay wala na po sa kanilang mga pwesto ngayon sapagkat lumilitaw na hindi po sila nagpe-perform at mga tamad sa trabaho. Tama po? Opo, Sir Tol po. That is in relation to the implementation of Police Regional Office 6 on the Project Double Barrel. Ibig po sabihin nun, for 2 weeks time or sa 8 linggo po na in-evaluate ng ating oversight committee, napatunayan at nakita po natin doon that they are the police station na may mababang performances at kailangan po nating i-reshuffle or relieve from their post. So performance meaning hindi po sila nakakahuli ng mga drug pusher. Tama? Mayroon din po, Sir Tol po, but sa sinasabi po natin, dapat kailangan po natin i-categorize ito. When we wanted to end the war against illegal land by December, hindi po pwede yung isa, hindi po pwede yung dalawa. Aha. Kaya lahat po ng may accomplishment for 2 months na 1 at saka 2, nirecommended po ng Oversight Committee in different provincial offices sa kanilang mga provincial director na i-relieve po at reshuffle because we do believe na wala pong mapupuntahan yung pananatili nila sa pwesto. Aha. At wala po namang accomplishment sa 2 buwan po. Okay. Sir, ako po'y sang-ayon at isa po akong staunch supporter ng ating gobyerno sa gera kontra illegal na droga. Ano po? At ako po'y galit din sa mga pulis na tamad at natutulog sa pansitan. However, ang kinakatakot ko lamang po, kapag binibigyan po natin ng kota ang mga pulis natin na para makahuli ng 3 drug pusher o drug lord sa loob ng 1 buwan at kapag hindi po nakahuli ay masisibak sa trabaho, ang nakakatakot po niyan, sir, baka pag wala talaga silang mahuli, baka they will resort to illegal activities tulad ng pagpaplanta ng ebidensya, panguhuli sa mga walang kasalanan, at dito na tayo magkakaroon ng problema, papatay na sila ng mga polgay. Sir Tulpo, tama po yan yung sinasabi mo. But for Police Regional Office, we see to it that the due process of law is being observed. Okay. Ito rin po yung isang pamaran po na ginagawa natin to encourage our local chief executive. Aha. Tama po kayo. Ang sa amin naman po is like this. Ano pong basihan ng ating kapulisan na hindi natin po silang i-require na manghuli if these anti-drug abuse council are not functioning in the barangay, okay, in the municipality, and in the province? Okay. Pagkus po that ang ating mga local chief executive are the deputies of the National Police Commission in accordance with the law, sana po silang makapagsabi nito by activating their anti-drug abuse council, okay, by passing a resolution. Okay, sir, makasingit ano. Yes, sir. Kasi sir, malaking pressure po yan sa mga pulis natin. Halimbawa, yung kanyang lugar, wala naman talaga pong mahuli mga drug pusher sa loob ng 1 buwan dahil nagsitago na, nagsilayas na, wala na talaga. So, they will resort to planting evidence or dili kaya yung mga talagang nagbago na, hulihin nila, paplanta ng ebidensya, papatay nila para lamang may masabing meron silang performance. Yun pong nakakatakot, sir. Tama po kayo, Sir Tulpo. Yan din po yung isang tinitingnan ng Oversight Committee. Yung sa atin na lang po rito is that hindi po natin sinasama rito yung mga bayan na mayroong walang problema sa illegal na droga. They are exempted from the relief. Yung pong nakasama sa 62 na rekomenda natin for reshuffling is mayroon pong mga nag-surrender po sa kanila. Okay. At ideally, kung titingnan po natin at evaluate, hindi po pwedeng
walang magbibinta with that number of drug surrenderies po. Okay. Kasi nga naman, sir, halimbawa, dito sa Metro Manila, meron na po isang chief of police na hindi niya makayanan po yung quota system na yung pressure na ibinibigay sa mga police natin na dapat makahuli na makahuli at makapatay na makapatay. He resigned. And I'm not gonna mention you the name of that policeman dito sa Metro Manila. So sana ho, ang gagawin na lang natin, sasabihan na lang po natin mga pulis natin na kapag hindi na pababa yung crime rate ninyo in a certain period of time, then kayo ay may evaluate yung performance ninyo at pwede kayo masibak. At ang gagawin po nila, magpag-ugnayan sila sa iba pang law enforcement agencies, paigtingin nila kanilang intelligence at maglalagay ng mga police visibility nang sa gayon talagang bababa ang krimen. Kaysa naman, manghuli kayo, pag wala kayong nahuli, kayo sibak. Mamaya sir dyan, left and right na lang, mamamatay na lang yung mga kung sino-sinong tao, kahit na inosente. Di ba? Fall guy, ang tawag dyan. Tama po, Sir Tulfo. But for Police Regional Office po, lubos po namin kinagagalak na mayroon po tayong almost 48% reduction of index crime. Good. Dahil po sa arrest po natin, for 2 months, umabot po tayo ng 621 po. Okay. Ito po ay bumaba ng almost, nagbigay ng pagbababa ng index crime natin for almost 48%. Good. At Good. hindi po rito malamit yung sinasabi po natin na patayan, Sir Tulfo. Out of 621, mayroon po tayong 11. That Good. also did consulti na lumaban po. Totoo naman po kasi mayroong mga tama yung ating mga kapulisan. But sa sinasabi natin, one of the campaign ng Police Regional Office to po, we always value the life of an individual and we always adhere the due process of law. Okay, good. On the other hand, tama rin po yan para, yung maging stricto kayo, para yung mga pulis natin na tatamad-tamad, palaging gising at hindi ho sila natutulog sa pansitan gawin ang trabaho. Sige po, salamat po, Police Superintendent Gilbert Guerrero ng PNP Region 6. Magandang tanghali po, sir.